Hello guys. Pakinggan nyo ang kwentong ito. Lahat sila akala magugunaw ang mundo ni Clarita nung iniwan siya ni Renzo. Sinadya pa nga niyang imbitahan ako sa kasal niya para ipahiya ako sa harap ng lahat. Pero pagpasok ko sa altar, bigla na lang yumuko ang bagong asawa niya at malakas na sinabi, "Napakasaya ko po at nakarating kayo, ma'am." Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Napatulala si Renzo. Gulat na gulat ang kanyang biyenan. At doon nagsimulang mabunyag ang malaking sikreto na inilihim ko sa loob ng maraming taon. Gusto niyo bang malaman ang karugtong? I-like kung curious kayo. Mag-subscribe at i-on ang notification bell. Plus mag-comment ng ituloy ha. Lahat ng tao sa paligid nila noon ay kumbinsidong-kumbinsido na tiyak na magkakawatak-watak ang buhay niya sa oras na hiwalayan siya ni Renzo. Paano naman hindi? Seryoso si Renzo. Ipinakalat niya ang balita tungkol sa paghihiwalay nila sa paraang napakalupit. Para bang gusto niyang masaksihan ng buong mundo ang pagbagsak ng kanyang asawa sa pinakamababang punto. Nagtipon-tipon pa nga ang pamilya ni Renzo sa sala ng dati nilang masayang tahanan. Ngayon ay malamig at tensyonado. Lahat ng mata ay nakatuon kay Clarita na tahimik na nakaupo sa sofa. Ang kapaligiran noon ay nakakatakot. Para bang naghihintay ng pagdating ng bagyo. Ang nanay ni Renzo na mahilig makialam noon pa man ay agad nagsalita na may mapanuyang tono. "Sabi ko na sa'yo noon pa, Clarita. Kailangan maging mapagkumbaba ang babae. Ngayon, tingnan mo ang resulta." Si Renzo mismo ay nakatayo sa harap na taas noo dahil sa kayabangan, may mayabang na ngiti, at malakas na sinabi para marinig ng lahat, "Bibigyan kita ng huling pagkakataon, Clarita. Kung gusto mong mag-sorry, umiyak, o lumuhod sa harap ko ngayon, baka pag-isipan ko pa. Pero kung hindi, bukas ng umaga, formal na ang annulment papers." Lahat ay nagpigil ng hininga. Naghihintay ng malakas na iyak, nakakahiya na pagsusumamo, o kahit sigaw ng galit mula kay Clarita. Ngunit nanatiling tahimik si Clarita. Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo at ngumiti ng tipid. Isang kalmadong ngiti na nagpabigat sa kapaligiran. Hudyat ng isang bagyong paparating na hindi nila inaasahan. Ilang araw matapos ang nakakatakot na kapaligiran sa sala, hindi pa rin kontento si Renzo. Para bang gusto niyang tamasahin ang kanyang paghihiganti hanggang sa dulo. Isang hapon, dumating ang isang courier na naghatid ng isang marangyang imbitasyon sa kasal na may makapal na sobre sa bahay ni Clarita. Sa likod ng card, isinulat ni Renzo ang isang personal na mensahe na may makapal na itim na tinta. "Kailangan mong dumating, Clarita. Gusto kong makita mo mismo kung gaano nakasaya ang buhay ko ngayon." Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan ang buong pamilya ni Renzo, agad na nagsalita ang nanay ni Renzo na may excited na tono. "Talagang inimbita mo siya? Magaling, Renzo, para malaman niya ang kanyang lugar. Ang bago mong asawa ay higit sa lahat. Maganda ang career. At ang importante, marunong siyang magpahalaga sa asawa." Ngumisi si Renzo habang sumasandok ng kanin. Pagkatapos ay sinabi na may boses na puno ng kasiyahan. "Oo ma, sinadya ko. Gusto kong dumating siya at makita ang lahat mula sa harap. Para ihambing niya ang sarili niya sa bagong asawa ko. Mamaya, yayakapin ko ang bewang niya sa harap ni Clarita. Tapos ipapakilala ko na ito ang ex-wife ko, na dati ay napakabait, pero malas lang." Lahat ng bisita ay tiyak na maaawa sa kanya. Nagkibit balikat si Renzo habang mahinang tumatawa. Puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Iyon mismo ang hinihintay ko. Para makita ng lahat kung sino ang umangat at sino ang bumagsak. Gusto kong maramdaman niya ang kanyang sarili na napakaliit, parang basura na itinapon ko. Pagkatapos nito, hindi na siya maglalakas loob na magpakita sa harap ng pamilya namin. Lahat ng tao sa mesa ay sumabay sa tawanan. Iniisip na napakakatawa ng plano. Samantala, naihatid na ang imbitasyon at papalapit na ang araw ng kasal. Wala ni isa sa kanila ang nakakabatid na sa pag-imbita kay Clarita. Binubuksan ni Renzo ang pinto sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang naiisip. Sa wakas,
dumating ang pinakahihintay na araw. Maliwanag ang langit. Ang marangyang reception sa sentro ng lungsod ay puno ng mamahaling imported na bulaklak. Kumikinang ang mga kristal na ilaw at ang amoy ng pabango ng mayayaman ay magkahalong nagkalat. Para sa akin, ang kapaligiran doon ay parang isang sobra-sobrang pagdiriwang ng tagumpay. Nakatayo si Renzo sa altar, nasuot ang bagong, mamahaling itim na Amerikana. Maayos ang kanyang buhok, malapad ang ngiti mula tenga hanggang tenga, habang yakap ang bewang ng kanyang bagong asawa. Ang ina ni Renzo ay nakaupo sa pinakaharap na upuan. Winawagayway ang kanyang mukha gamit ang isang sutlang pamaypay habang bumubulong sa kanyang kapatid na babae. Tingnan mo. Si Renzo ay mukhang napakasaya ngayon. Sa wakas, nakahanap siya ng mas mahusay. Sabi ko na sa'yo noon pa, ang babaeng tulad ni Clarita ay pasakit lang. Lumingon si Renzo sa kanyang ina at dahan-dahang sinabi, ngunit may pagmamalaki. Ma, huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob si Clarita na dumating, gusto kong makita ng lahat ng bisita ang pagkakaiba. Sasabihin ko mamaya, ito ang ex-wife ko. Dumating siya para magbigay ng pagpapala, para siya mismo ang mahihiya. Ang magandang bagong asawa na nakasuot ng kumikinang na puting wedding gown ay mahinang tumawa, nagdikit pa sa braso ni Renzo. Mahal, sigurado ka ba na darating siya? Umaasa akong darating siya. Para makita ko ang reaksyon niya, sigurado akong maiinggit siya kapag nakita niya tayo. Sumali ang mga kasamahan ni Renzo sa opisina na nakaupo sa tabi ng mesa. Ang isa sa kanila ay tinapik ang balikat ni Renzo habang tumatawa. Pare, ang tapang mo namang imbitahan ng ex mo. Ako nga kung ako ikaw. Hindi ako maglalakas loob. Mamaya, kung magdrama siya sa gitna ng event, handa tayong mag-record para mag-viral. Ngumisi lang ng malawak si Renzo. Kumikinang ang kanyang mga mata na puno ng kasiyahan pagkatapos ay sumagot. Iyon nga ang layunin. Gusto kong makita niya kung gaano na ako kalayo. Dati, isa lang siyang ordinaryong asawa. Ngayon ay mayroon na ako ng lahat. Career, pera, at asawa na makakatulong sa akin na umangat pa. Dahan-dahan, ang tugtog. Nagpalakpakan ang mga bisita habang naglalakad ang bagong kasal patungo sa gitna ng entablado. At lahat ng tao ay abala pa rin sa tsismisan kung dadalo ba si Clarita o hindi. Walang nakakaalam. Sa likod ng lahat ng tawa at kayabangan na iyon, may ibang bagay na naghahanda upang lumabas sa pintuan. Biglang dahan-dahang bumukas ang pangunahing pintuan at ang buong bulwagan na kanina ay puno ng usapan at tawanan, ay biglang natahimik sa isang iglap. Lahat ng ulo ay lumingon doon, kasama na si Renzo, na nakatayo pa rin sa altar na may mayabang na ngiti. Ang sandaling iyon ay parang isang pelikula na pinapatugtog ng mabagal. Si Clarita ay dahan-dahang pumasok ng mag-isa na nakasuot ng simpleng navy blue na dress na elegante. Maayos ang kanyang buhok, kalmado ang kanyang muka. Walang bakas ng kalungkutan o galit. Agad na sumingkit ang mga mata ni Renzo, at pagkatapos ay bumulong sa kanyang bagong asawa na may mapanuyang ngisi. Tingnan mo, dumating din siya. Sigurado akong gusto lang niya ng atensyon. Mamaya bibigyan ko siya ng espesyal na pagbati. Ang ina ni Renzo na nakaupo sa harap na hilera ay agad na bumulong at sinabi sa kanyang kapatid, Wow! Naglakas loob din pala siyang dumating. Tingnan mo, blanko ang mukha niya. Sigurado akong pinipigilan niya ang matinding kahihiyan. Tumango si Renzo sa isa sa kanyang mga kaibigan sa mesa ng bisita. At sinabi ng malakas, para marinig, pare, i-record mo ha. Gusto kong makita siyang susubukang ngumiti sa harap ko, na masaya na ngayon. Ang bagong asawa ni Renzo ay mas dumikit pa. Pagkatapos ay bumulong nang malambing. Mahal, kailangan mo akong ipakilala sa kanya mamaya para malaman niya kung sino ang kasama mo ngayon. Curious na curious ako makita ang mukha niya kapag nalaman niya kung gaano na tayo kalayo sa kanya. Ilang bisita ang nagsimulang magbulungan. Siya ba ang ex-wife niya? Bakit mukhang ordinaryo lang? Kawawa naman, tiyak na heartbroken.
Si Renzo mismo ay mas tumayo ng tuwid na puno ng kayabangan, mas lumawak ang kanyang ngiti na puno ng tagumpay. Para bang handa na siyang masaksihan ang kanyang walang magawang ex-wife na magkakawatak-watak sa harap ng lahat. Umalis pa nga siya ng kaunti, handang salubungin si Clarita ng mga salita na inihanda upang ipahiya siya. Ang bulwagan na kanina ay puno ng kagalakan, ay ngayon ay labis na tensyonado. Lahat ay nagpigil ng hininga, naghihintay ng drama na akala nila ay agad na sasabog. Mas lumapit si Clarita sa altar. Sa kanyang kalmadong mga hakbang, may maliit na ngiti pa rin sa kanyang labi. At ang tahimik na kapaligiran ay mas lalong naging mabigat. Nakatayo si Renzo na puno ng pagmamataas, handang ibato ang mga mapanuyang salita na pinlano niya ng ilang araw. Ngunit bago pa man makapagbukas ng bibig si Renzo, ang kanyang bagong asawa, ang ambisyosong manager na nakasuot ng marangyang wedding gown, ay biglang binitawan ang yakap mula sa braso ni Renzo, yumuko ng bahagya at buong paggalang na bumati sa harap ni Clarita. Sa isang malambing ngunit malinaw na boses narinig hanggang sa likod ng bulwagan, sinabi niya, "Napakasaya ko po at nakarating kayo, ma'am." Ang salitang ma'am ay nakabitin sa hangin, tulad ng isang kidlat na bagong tumama. Agad na napatulala si Renzo. Lumaki ang kanyang mga mata. Naging maputla ang kanyang mukha sa loob ng ilang segundo. "Ano ang sinabi mo?" Bulong niya ng galit habang hinahawakan ang braso ng kanyang asawa. Ang ina ni Renzo na nakaupo sa harap na upuan ay bumangon ng bahagya. Ang pamaypay sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. At pagkatapos ay sinabi na may nanginginig na boses, "Diyos ko, ano ang ibig sabihin nito? Tinatawag mo siyang, Ma'am, baliw ka ba?" Ang bagong asawa ay ngumiti lang ng magalang. Nanatiling nakayuko sandali, bago dahan-dahang sumagot, "Paumanhin po, ma'am. Ginagalang ko lang ang nararapat." Agad na lumingon si Renzo kay Clarita, na may halong galit at pagkalito. Umakyat ang boses niya ng isang oktaba. "Clarita, ano ito? Inutusan mo siya na sabihin iyon? Ano ba talaga ang plano mo?" Ilang bisita ang nagsimulang magkatinginan. Nagsimulang marinig ang mga bulungan. "Bakit ma'am ang tawag? Hindi ba siya ordinaryong ex-wife lang? Ano ito? Bakit parang may malaking drama?" Ang pinsan ni Renzo na nangakong magre-record ay agad na pinatay ang kanyang cellphone. Gulat ang kanyang mukha. Samantala, si Clarita ay tumangulang ng dahan-dahan na may kalmadong ekspresyon. Para bang inaasahan na niya ang lahat ng sorpresa na ito. Si Renzo na kanina ay puno ng tagumpay. Ngayon ay mukhang magulo. Nagsimulang lumabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinubukang hilahin pabalik ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Ang buong plano ng paninira na inihanda ng maayos ay nawasak sa isang iglap dahil lamang sa isang simpleng tawag na hindi inaasahan. Ang sandaling iyon ay isang dramatikong turning point kung saan ang lahat ng taong kanina ay pinagtatawanan si Clarita ay nagsimulang maramdaman na may malaking mali na nangyayari. Ang tahimik na bulwagan ay biglang naging parang sementeryo, tanging tunog lamang ng pinipigil na hininga ng mga tao, at ang tunog ng tinidor na nahulog mula sa kamay ng isang waiter. Ang salitang ma'am na lumabas mula sa bibig ng bagong asawa ni Renzo ay nakabitin pa rin sa hangin, na nagpakatinginan sa halos lahat ng bisita, na may nalilitong mukha. Nakatayo si Renzo ng matigas. Bukas ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa maputla patungo sa namumula sa loob ng ilang segundo. Agad niyang hinawakan ang braso ng kanyang asawa nang mas mahigpit habang galit na bumubulong na may nanginginig na boses. "Ano ang sinabi mo? Ma'am, baliw ka ba? Siya ang ex-wife ko, hindi ang nanay mo." Ang ina ni Renzo na nakatayo ng bahagya mula sa kanyang upuan ay ngayon ay tuluyang bumangon. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay habang nakaturo kay Clarita. Matinis at puno ng galit ang kanyang boses. "Ano ba ito? Tinatawag mo ang babaeng iyon na, Ma'am, gusto mong ipahiya ang anak ko sa sariling araw ng kanyang kasal?" Ang bagong asawa ay yumuko ng bahagya pa. Ang kanyang boses ay nanatiling malambing, ngunit matatag. "Paumanhin po, ma'am.
Nagbibigay lang ako ng nararapat na paggalang kay Ma'am Clarita. Siya po ang lubos kong ginagalang. Agad na lumingon si Renzo kay Clarita. Nagniningas ang kanyang mga mata na puno ng galit at pagkalito. Clarita, ipaliwanag mo ngayon din. Ano ba ang ginagawa mo? Nagbigay ka ba ng pera? Tinakot mo ba siya o lahat ito ay gawa-gawa mo? Isang kasamahan ni Renzo sa opisina na nakaupo sa harap na hilera ay tumayo. Dahan-dahan ngunit gulat ang kanyang boses. Renzo, bakit? Bakit biglang ganito? Hindi ka nagkwento ng kahit ano dati? Patuloy na nagreklamo ang ina ni Renzo na mas lalong lumakas ang boses. Dati pa man, sinasabi ko na sayo, Renzo, ang babaeng iyan ay tuso. Tingnan mo ngayon, dumating siya para sirain ang masayang araw mo. Samantala, nakatayo pa rin si Clarita sa harap nila. Ang kanyang tipid ng ngiti ay hindi nawala kahit kaunti. Para bang ang lahat ng sigawan at kaguluhan na ito ay hangin lang na dumaan. Ilang bisita ang nagsimulang maglabas ng cellphone. May nagre-record ng palihim, may nagbubulungan. Ito ba talaga ang ex-wife? Bakit tinatawag na ma'am? Ang kapaligiran na dati ay puno ng panunuya at tawanan. Ngayon ay tuluyang nagbago at naging isang awkward at puno ng tanong na kaguluhan. Si Renzo, na ilang minuto pa lang ang nakalipas ay puno ng tagumpay. Ngayon ay mukhang isang taong kakasampal lang ng malakas sa harap ng daan-daang tao. Malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang sentido. Hawak pa rin niya ang braso ng kanyang bagong asawa. Para bang takot na guguho ang lahat. Doon nagsimulang bumaliktad ang lahat. Mas lalong lumalala ang kaguluhan sa altar. Ang bulungan ng mga bisita ay naging mas malakas na bulong. Samantala, nakatayo si Renzo na parang estatwa na nawalan ng kaluluwa. Lumapit ng ilang hakbang. Ang nanay ni Renzo. Namumula ang kanyang mukha dahil sa kahihiyan at galit na magkahalo at pagkatapos ay sumigaw na hindi na kayang pigilan ang boses. Ipaliwanag mo ngayon din. Ano ba talaga ito? Bakit tinatawag ng bagong asawa mo ang babaeng iyan na ma'am? May ginagawa ba kayong kalokohan sa likod namin? Lumingon si Renzo sa kaliwa at kanan na parang naghahanap ng sagot. Malat at putol-putol ang kanyang boses. Ito ay tiyak na bitag. Clarita, tiyak na pinlano mo ito ng matagal. Di ba? Binayaran mo siya? Tinakot mo siya? Para tawagin kanya ng ganoon. Ang bagong asawa ay umiling lang, nang dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig sandali, bago sumagot na may kalmadong boses. Wala po akong tinatakot, Renzo. Alam ko lang ang nararapat kong gawin. Ang kasamahan ni Renzo sa opisina na kanina ay nakatayo ay lumapit ngayon at nagtanong na may nag-aalalang tono. Renzo, seryoso ka? Wala kang alam? Mukhang napakakaiba nito. Ang ex-wife mo ay biglang ginagalang ng ganito. Ilang kamag-anak mula sa panig ni Renzo ang nagsimulang sumali. Ang isa sa kanila ay malakas na sinabi. Ito ay tiyak na may pinagmulan. Ang babaeng iyan ay tahimik lang sa lahat ng oras. Ngayon ay dumating siya para gumawa ng gulo sa masayang araw. Ang nanay ni Renzo ay umiling-iling habang hawak ang kanyang dibdib. Nagsimulang pumiyok ang kanyang boses. Duda na ako noon pa. Sobrang kakaiba ng kanyang pagiging tahimik. Sa lahat ng oras, akala namin mahina siya. Lumabas na mayroon siyang malaking bagay na itinago. Ano ang itinatago mo, Clarita? Lahat ng mata ngayon ay nakatuon kay Clarita na nakatayo pa rin na may tuwid na postura at ekspresyon na hindi man lang nagambala. Wala ni isa sa mga tao sa bulwagan ang nakakaunawa kung ano talaga ang nangyayari. Nararamdaman lang nila na sa likod ng pagiging tahimik ni Clarita sa loob ng maraming taon, may nakatago palang mas malaki at mas malalim na sikreto kaysa sa kanilang inakala. Si Renzo na kanina ay gustong magpakita ng kaligayahan, ngayon ay mas lalong balisa, basang-basa na ng pawis ang kanyang damit, samantala, ang mga bisita ay nagsimulang magkatinginan na may malaking katanungan sa kanilang mga mukha. Para sa akin, ang sandaling iyon ay parang isang laro na nagsimula pa lang at si Clarita ang may hawak ng lahat ng baraha. Sa gitna ng lalong lumalalang kaguluhan,
Dahan-dahang itinaas ni Clarita ang kanyang kamay. Nagbibigay senyas upang tumahimik sandali ang lahat. Ang bulwagan na kanina ay puno ng sigawan at bulungan, ay agad na naging mas tahimik. Bagaman mayroon pa ring mga bulong-bulong dito at doon, nakatitig pa rin si Renzo sa kanya na may galit at pagkalito sa kanyang mga mata. Hingal na hingal siya. Mas lumapit ang nanay ni Renzo habang nakaturo-turo. Nanginginig ang kanyang boses na puno ng emosyon. Masaya ka na ngayon, Clarita? Dumating ka rito para lang ipahiya ang anak ko sa harap ng lahat. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi agad sumagot si Clarita. Ngumiti lang siya ng tipid, tulad ng dati. At pagkatapos ay sinabi na may kalmadong boses, na malinaw na rinig sa buong bulwagan. Dumating ako, dahil inimbita, hindi para gumawa ng gulo. Agad na sumabat si Renzo ng bastos. Huwag kang magpanggap na inosente. Tiyak na may masamang plano ka sa likod ng lahat ng ito. Bakit ka tinawag ng asawa ko na ma'am? Tinakot mo ba siya? Ang bagong asawa ni Renzo ay umatras ng bahagya at magalang na yumuko ng kaunti. Nanginginig ang kanyang boses. Renzo, patawarin mo ako. Halos pabulong ang kanyang boses. Renzo, huwag ka munang magalit. Tinatawag ko talaga siyang ma'am dahil karapat-dapat siyang igalang. Tumawa si Renzo nang may panunuya habang umiling-iling. Anong respeto? Ang babaeng tahimik lang at walang silbi sa lahat ng oras ay karapat-dapat igalang? Tiyak na na-brainwash ka. Isa sa mga kamag-anak ni Renzo ang sumigaw mula sa likod. Oo, ipaliwanag mo ngayon din. Gusto naming malaman lahat ang sikreto na itinago mo sa lahat ng oras, Clarita. Buntong hininga lang, nang dahan-dahan si Clarita. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Renzo, na may hirap na basahin ang ekspresyon. At pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, ang sikreto na iyon ay matagal nang nasa harap ninyong lahat. Ngunit wala ni isa sa inyo ang nakakita talaga nito. Mariing pinunasan ni Renzo ang kanyang mukha. Nagsimulang pumiyok ang kanyang boses dahil sa gulat. Ano ba ang sinasabi mo? Tigilan mo na ang paglalaro ng palaisipan. Kung may itinago ka, ilabas mo na ngayon din. Lahat ng bisita ay tahimik na ngayon. Naghihintay na nagpipigil ng hininga. Walang nakakaalam na sa likod ng pagiging tahimik ni Clarita, sa loob ng maraming taon, may nakatagong malaking sikreto na malapit nang baguhin ang lahat sa bulwagan na iyon. Para sa akin, ang sandaling iyon ay parang bago pa man tuluyang sumabog ang bagyo, kung saan si Clarita ay may ganap na kontrol, kahit na nakatayo siya ng mag-isa sa gitna ng galit na grupo ng tao. Nakatayo pa rin si Clarita, nang kalmado sa harap ng altar, habang lahat ay nakatitig sa kanya, na puno ng pagtatanong. Pagkatapos ay sa wakas ay nagbukas siya ng bibig, na may boses na dahan-dahan ngunit napakalinaw. Sige. Mukhang oras na para malaman ninyong lahat. Agad na lumakad si Renzo ng isang hakbang. Tensyonado ang kanyang mukha. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na agad. Tiningnan ni Clarita sandali si Renzo, bago nagpatuloy. Ako ang nag-iisang anak ng yumaong Ginoong Cruz. Ang nagtatag at orihinal na may-ari ng Magnus Group Inc., ang kumpanya kung saan ka nagtatrabaho, Renzo. Nang lumabas ang mga salitang iyon, ang tahimik na bulwagan ay biglang bumulwak sa gulat na bulungan. Umurong ng 2 hakbang ang nanay ni Renzo. Maputla ang kanyang mukha na parang patay. Si Ginoong Cruz ang nagtatag ng kumpanya. Nagsisinungaling ka, di ba? Tumawa si Renzo ng kinakabahan habang umiling-iling. Ang kanyang boses ay pataas-baba. Imposible. Isa ka lang ordinaryong asawa na nananatili sa bahay. Hindi kailanman sinabi ng iyong ama ang tungkol dito. Tumango si Clarita ng dahan-dahan. Sinadya ng aking ama na huwag sabihin kahit kanino. Kasama na ikaw, nag-aalala siya dahil alam niyang mahal na mahal kita noon. Kaya gumawa siya ng paraan upang protektahan ako. Ang bagong asawa ni Renzo ay mas yumuko pa. Halos hindi na marinig ang kanyang boses. Tama, Renzo. Alam ko na mula sa board meeting noong nakaraang buwan. Agad na sumigaw ang nanay ni Renzo na galit. Kaya sa lahat ng oras, nagpapanggap kang mahirap, nagpapanggap kang mahina. Lahat kami ay niloko.
isang kamag-anak ni Renzo, ang sumigaw mula sa likod. Kung ikaw ang anak ng may-ari ng kumpanya, bakit mo hinayaan si Renzo na magtrabaho ng husto noon? Sumagot si Clarita na may kalmadong tono. Dahil mahal ko siya. Ako ang naghanda ng lahat ng proposal, lahat ng estratehiya, lahat ng ideya na nagpabilis sa kanyang pag-akyat sa posisyon. Ngunit habang tumataas siya, mas lalo niyang nakakalimutan kung saan nanggaling ang lahat ng iyon. Paulit-ulit na pinunasan ni Renzo ang kanyang mukha. Hingal na hingal siya. Ito ay tiyak na kasinungalingan. Ito ay tiyak na gawa-gawa. Ngunit mula sa ekspresyon ng kanyang mukha, nagsimula na siyang makapagtanto na ang sinabi ni Clarita ay hindi lang isang walang laman na banta. Ang mga bisita ngayon ay nagkatinginan na may halo-halong pagkabigla at hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Para sa akin, ang sandaling iyon ay kung saan nagsimulang matanggal ang maskara at ang lahat ng tao sa bulwagan ay nagsimulang makapagtanto na si Clarita, na matagal nang inakala nilang mahina, ay ang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang lahat. Bumuntong hininga si Clarita nang dahan-dahan bago nagpatuloy. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, kahit na ang buong bulwagan ay parang isang magulong palengke. Bago pumanaw ang aking ama, itinago niya ang 52% controlling shares ng kumpanya sa isang blind trust account. Kaya kahit dumaan tayo sa annulment proceedings, hindi ito nakita ng korte at hindi mo ito nahawakan, Renzo. Tanging ang board of directors at ang abogado ng pamilya lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng pangungusap na iyon, agad na nawalan ng balanse ang nanay ni Renzo at muntik nang matumba. Isang kamag-anak ang nagmamadaling sumuporta sa kanya habang sumisigaw. 5%? Ibig sabihin ikaw ang may-ari ng kumpanya ngayon? Umiling ng malakas si Renzo na parang sinapian. Malat at puno ng galit ang kanyang boses. Nagsisinungaling ka? Kung totoo iyan, bakit ka tahimik lang sa lahat ng oras? Bakit mo ako hinayaan na magtrabaho ng husto gabi-gabi? Tiningnan ni Clarita ang kanyang dating asawa na may hirap na basahin ang ekspresyon. Dahil mahal kita, Renzo. Gusto kong ipagmalaki mo ang iyong sariling tagumpay. Inihanda ko ang mga proposal. Gumawa ako ng mga estratehiya. Ako pa nga ang nagbigay ng ideya, nang halos mabigo ka sa presentasyon sa harap ng mga direktor. Ang bagong asawa ni Renzo ay nagsalita muli na may dahan-dahang boses. Alam ko, mula pa sa simula, Renzo, sa board meeting noong nakaraang buwan, lumabas ang pangalan ni Ma'am Clarita bilang may-ari ng major shares. Hindi ko lang naglakas loob na sabihin, agad na sumigaw ang nanay ni Renzo, na histerikal habang nakaturo kay Clarita. Kaya sa lahat ng oras, bobo kami, ininsulto namin siya. Pinilit namin siyang maging masunuring asawa. Pero siya pala ang may kontrol sa kumpanya. Sinadya mo bang magpanggap na mahirap? Lumapit pa ng isang hakbang si Renzo. Basang-basa na ng pawis ang kanyang mukha. Ikaw, bumili ka rin ng karagdagang shares, di ba? Sagutin mo ako, Clarita. Tumango lang ng bahagya si Clarita. Oo, lihim kong dinagdagan sa pamamagitan ng ikatlong partido, hanggang sa umabot na sa 57% ngayon. Hindi ko kailanman sinabi kahit kanino, kasama na ikaw. Pinili kong manahimik dahil umaasa pa rin ako na magigising ka. Malakas na bumulong ang isa sa mga kasamahan ni Renzo sa opisina. Grabe. Sa lahat ng oras, akala namin si Renzo ang magaling. Lumabas na. Agad na sumabat ang ibang kamag-anak. Ito ay malaking panloloko. Sinadya mong bitagin ang anak namin? Si Renzo ay nakatayo lang, nang matigas. Hingal na hingal. Walang laman ang kanyang mga mata, na nakatitig kay Clarita, na parang ngayon lang niya ito nakita. Naging napakabigat ng kapaligiran sa mga sandaling iyon. Ang mga taong kanina ay pinagtatawanan at iniinsulto si Clarita, ay nagsimula ng makapagtanto na sa lahat ng oras ay ininsulto nila ang pinakamakapangyarihang tao sa bulwagan na iyon. Tiningnan ni Clarita ang mga maputlang mukha sa harap niya at pagkatapos ay nagpatuloy na may boses na dahan-dahan ngunit mas lalong matatag. Sa buong kasal namin, ako ang halos gumawa ng lahat ng mahirap na trabaho sa likod ng entablado. Ang proposal na nagpa-promote sa iyo noong nakaraang taon
Ako ang sumulat gabi-gabi pagkatapos mong matulog. Ang market analysis na nagpanalo sa iyo ng malaking tender. Ako ang naghanda, maging ang presentasyon na inangkin mo. Bilang iyong brilyanteng ideya sa harap ng mga direktor, ay ang aking mga tala na kinuha mo mula sa aking laptop. Umurong ng isang hakbang si Renzo. Ang kanyang mukha ay parang bagong suntok. Ikaw ay nagpapanggap, di ba? Lahat ng iyon ay trabaho ko. Umiling si Clarita ng dahan-dahan. Alam mong nagsisinungaling ka, Renzo. Sinabi mo pa nga sa akin, Clarita, tulungan mo ako ng kaunti. Abala ako. At lagi akong tumutulong. Dahil mahal kita. Agad na sumabat ang nanay ni Renzo na may nanginginig na boses na puno ng galit. Kasinungalingan. Gusto mo lang kunin ang papuri ngayon. Ang anak ko ang nagtrabaho ng husto. Hindi ikaw. Ang bagong asawa ni Renzo ay nakatingin sa sahig. Halos mawala ang kanyang boses. Tama po, ma'am. Madalas ko ring nakikita ang pangalan ni Ma'am Clarita sa mga lumang dokumento ng kumpanya. Marami ang nakakaalam na siya ang utak sa likod ng team. Tumawa si Renzo ng kinakabahan. Ngunit ang tawa niya ay walang laman. Kung ganoon ka katalino, bakit hindi ka naghangad ng kredito? Bakit ka tahimik lang? Tiningnan ni Clarita ang kanyang dating asawa sa mata. Dahil gusto kong maging masaya ka. Gusto kong maramdaman mo na ikaw ay mahusay. Ngunit habang binibigyan kita, mas lalong nagbabago ka. Naging bastos ka. Nagsimulang itago ang cellphone. Nagsimulang sabihin na wala akong silbi. Isang bisita sa likod, ang malakas na bumulong. Kaya sa lahat ng oras, si Renzo ay umakyat sa posisyon dahil sa kanyang asawa, hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan. Ginulo ng kasamahan ni Renzo sa opisina ang kanyang batok na balisa. Bro, totoo iyan. Naaalala ko ang presentasyon mo na iyon. Talagang iba sa karaniwan. Umiiyak na ngayon ang nanay ni Renzo. Pumiyok ang kanyang boses. Sinisira mo ang anak ko. Sinisira mo ang lahat. Si Renzo ay nakatayo lang ng tahimik. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mukha ay halo-halong galit, kahihiyan, at takot na nagsimulang maging malinaw. Ang lahat ng pagmamalaki na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tila gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Para sa akin, ang sandaling iyon ay parang pagtatapos ng isang mahabang dula kung saan ang pangunahing aktor ay ngayon lamang nakatanto na hindi siya ang bayani sa kwentong ito. Nakatayo si Renzo ng matigas na parang isang taong kakasampal lang ng paulit-ulit. Samantala, nagpatuloy si Clarita na may boses na malambing pa rin ngunit tumutulak. Kaya ko sanang magsalita noon pa. Pero pinili kong manahimik. Sa bawat pag-uwi mo ng gabi at sinasabing, ngayon, nagtagumpay na naman ako, Clarita. Ngumiti lang ako. Dahil alam kong resulta iyon ng aking trabaho. Ngunit masaya akong makita kang masaya. Agad na sumabat ang nanay ni Renzo na may nanginginig na boses na puno ng galit. Tumahimik ka. Tuso ka. Sinadya mo ba na ipahiya kaming lahat para makaganti ka ng ganito mamaya? Mariing pinunasan ni Renzo ang kanyang mukha. Halos mawala ang kanyang boses. Kung ganoon ka kagaling, bakit hindi mo inako ang kumpanya noon pa? Bakit mo ako hinayaan na magmayabang sa harap ng mga tao? Matagal siyang tiningnan ni Clarita bago sumagot. Dahil umaasa pa rin ako na magbabago ka. Umaasa ako na ang tagumpay ay magpapamahal sa iyo sa akin. Hindi naman sa lalong paglayo, ngunit nagsimula ka pang magloko sa aking superior na ito, sabi niya habang sumusulyap sandali sa bagong asawa ni Renzo. Agad na napayuko na lamang ang bagong asawa sa sobrang hiya. Namumula ang kanyang mukha. Renzo, hindi ko alam na siya po pala. Agad na lumingon si Renzo sa kanyang asawa. Manahimik ka lang. Alam mong hawak niya ang maraming shares, ngunit hindi mo sinabi sa akin. Ang kasamahan ni Renzo sa opisina na nakatayo malapit sa altar ay mahinang bumulong. Grabe. Sa lahat ng oras, pinupuri ka namin bilang isang rising star. Lumabas na. Sumali ang ibang kamag-anak ni Renzo na may malakas na boses. Akala namin lahat kami ay bobo. Sa lahat ng oras, pinupuri ka namin bilang mahusay. Lumabas na ikaw ay isang lalaki na kumukuha ng kredito ng iba at nagloloko sa likod.
Umiiyak ng humihikbi ang nanay ni Renzo, habang hawak ang braso ng kanyang anak. Anak ko, niloko ka ng maraming taon. Niloko tayong lahat. Umiling lang ng dahan-dahan si Clarita. Hindi niloko, ma'am. Binigyan ko lang ng pagkakataon. Ngunit ang pagkakataong iyon ay sinayang mo. Renzo, ang Maya. Si Renzo ngayon ay mukhang napakahina. Naluha ang kanyang balikat. Walang laman ang kanyang mga mata na nakatingin sa sahig. Ang lahat ng pagmamalaki na mayabang niyang binuo sa lahat ng oras ay gumuho na parang kastilyong buhangin na tinamaan ng alon. Para sa akin, ang sandaling iyon ay kung saan sa wakas ay nakita ni Renzo ang kanyang totoong pagkatao. Isang lalaki na sa lahat ng oras ay nabubuhay sa tagumpay na hindi niya pag-aari. Tiningnan ni Clarita si Renzo na may mga mata na hindi na puno ng pag-asa. Tanging kalmadong lamig. At pagkatapos ay nagpatuloy. Naaalala mo ba, Renzo, nang magsimula kang umuwi ng gabi at sinabing may mahalagang meeting ka sa superior? Sa simula ay naniwala ako hanggang sa makita ko ang mga chat sa backup phone na akala mo hindi ko alam. Agad na napapitlag si Renzo. Namula muli ang kanyang mukha. Wala kang ebidensya. Ngumiti si Clarita ng tipid. Mayroon ako ng lahat ng ebidensya. Paglilipat ng pera sa bank account na nakapangalan sa kanya. Mga larawan ninyong dalawa sa hotel. Maging ang email na ipinadala mo ng umaga nang nagpapanggap akong tulog sa tabi mo. Maliit na sumigaw ang nanay ni Renzo habang hawak ang kanyang dibdib. Nagloloko. Nagloloko ang anak ko sa likod ng kanyang ex-wife na mayaman na ganito. Umurong ng isang hakbang ang bagong asawa ni Renzo. Maputla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang boses. Renzo, ako, hindi ko alam na may hawak siyang ganoon karaming shares. Kung alam ko lang mula pa sa simula, hindi ako maglalakas loob. Agad na lumingon si Renzo sa kanyang asawa at sumigaw. Manahimik ka lang. Ikaw ang nang-akit sa akin noon. Ngayon, nagpapanggap kang biktima. Umiling-iling ang kasamahan ni Renzo sa opisina. Habang umaatras. Pare, sobra na ito. Niloloko mo ang sarili mong superior, samantalang ang asawa mo ang nagpaangat sa'yo sa posisyon. Yumuko ang mga kamag-anak ni Renzo sa sobrang kahihiyan. Hindi na rin mapigilan ng kanyang ina ang umiyak, habang mahinang sinasaktan ang kanyang sariling braso dahil sa galit at gulat. Sinisira mo ang pangalan ng pamilya namin, Renzo. Sinisira mo ang lahat dahil sa iyong pagnanasa. Tumango si Clarita ng dahan-dahan. Kaya ko sanang ibunyag ang lahat ng ito noon pa. Pero naghintay ako hanggang ngayon. Ang araw kung saan gusto mong ipakita ang iyong bagong kaligayahan sa harap ko. Si Renzo ngayon ay hindi na makapagsalita ng kahit ano. Nakatayo lang siya na nakalugmok ang balikat. Pawis na may halo-halong luha na nagsimulang umagos ng walang tunog. Lahat ng bisita na kanina ay dumating. Para magdiwang ngayon, ay parang nakasaksi ng isang nakakalungkot na pagbagsak. Para sa akin, ang sandaling iyon ay ang punto kung saan tuluyang natanggal ang lahat ng maskara ni Renzo at napilitan siyang makita ang kanyang sarili kung ano siya sa harap ng daan-daang tao. Ang kapaligiran sa altar ay tuluyang nawasak. Halos lahat ng bisita ay tahimik na ngayon o mahinang nagbubulungan na may hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Samantala, nakatayo si Renzo na parang estatwa na nawalan ng kaluluwa. Tiningnan ni Clarita ang kanyang dating asawa na nakalugmok at pagkatapos ay sinabi na may kalmadong boses ngunit puno ng awtoridad. Hindi ako dumating para agawin ang kahit ano, Renzo. Hindi ko ring gusto na bumagsak ang kumpanyang ito. Ngunit gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Ang lahat ng ipinagmamalaki mo, sa lahat ng oras, posisyon, kotse, bahay, maging ang bagong kasal na ito, lahat ay binuo sa pundasyong ibinigay ko. Dahan-dahang itinaas ni Renzo ang kanyang ulo. Pula ang kanyang mga mata. Halos mawala ang kanyang boses. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mo ngayon? Gusto mong kunin ang lahat mula sa akin? Ang nanay ni Renzo na umiiyak ng humihikbi ay agad na sumigaw muli. Masaya ka na ngayon, Clarita? Gusto mong sirain ang anak ko hanggang sa puntong ito?
Wala kang puso. Ang bagong asawa ni Renzo ay umatras hanggang sa sumabit ang kanyang likod sa dingding ng altar. Ma'am, pakiusap. Huwag po ninyo kaming sirain. Ngayon lang po ako ikinasal. Umiling si Clarita ng dahan-dahan. May tipid ng ngiti pa rin sa kanyang labi. Hindi ko kailangang kumuha ng kahit ano. Ang posisyon mo bukas ay maaaring mawala. Ang mga malalaking kontrata ay maaaring kanselahin. At ang iyong reputasyon sa industriyang ito ay tapos na. Ang kasamahan ni Renzo sa opisina na nakatayo malapit doon ay bumulong. Grabe! Isang tao ang makakapagpagulo ng isang kumpanya na kasing laki ng Magnus Group Inc. Agad na sumali ang ibang kamag-anak ni Renzo na may gulat. Renzo, kailangan mong humingi ng tawad ngayon. Huwag mong hayaang masira ang lahat. Si Renzo ay nakatitig lang kay Clarita na walang laman ang mga mata. Anama, nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit wala nang lumabas na salita. Ang pawis na may halo-halong luha ay umagos sa kanyang mukha na kanina ay puno ng tagumpay. Kitang-kita ang kapangyarihan ni Clarita. Sa sandaling iyon, nakatayo siya ng mag-isa sa gitna ng bulwagan na puno ng tao. Ngunit siya ang pinakamakapangyarihan. Hindi niya kailangang sumigaw. Hindi niya kailangang manakot. Nang malakas, sapat na ang kanyang presensya at ang katotohanan na dala niya. Lahat ay nagsimula ng gumuho ng mag-isa. Nakatayo si Clarita ng tuwid sa harap nilang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nakarelax pa rin sa tabi ng kanyang katawan. Samantala, ang kapaligiran sa altar ay parang sementeryo na puno ng buhay na tao. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya nagturo-turo, at may tipid ng ngiti pa rin sa kanyang labi. Tiningnan siya ni Renzo na may mga mata na walang laman. Halos mawala ang kanyang boses nang magtanong, "Gusto mo ba akong sirain hanggang dito? Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin?" Umiling si Clarita ng dahan-dahan. "Hindi ko kailangang sirain ka, Renzo. Ikaw ang sumira sa iyong sarili." Agad na bumagsak ang nanay ni Renzo pabalik sa kanyang upuan, habang umiiyak ng humihikbi. Pumiyok ang kanyang boses. "Ang cruel mo, Clarita. Kaya mong makita ang anak ko na bumagsak ng ganito sa sariling araw ng kanyang kasal." Ang bagong asawa ni Renzo ay umiiyak na ng tahimik. Ang kanyang marangyang wedding gown ay mukhang mas nakakalungkot habang bumubulong siya. "Ma'am, pakiusap. Huwag po ninyong kunin ang lahat. Ngayon lang po ako nagsisimula ng buhay na ito." Tiningnan lang ni Clarita sila isa-isa na may kalmadong tingin at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, "Sa buong kasal natin, tahimik ako. Nang magloko ka, tahimik ako. Nang insultuhin mo ako sa harap ng pamilya ko, tahimik ako. Ngayon ay turno ninyong maramdaman kung ano ang ibig sabihin ng katahimikan na iyon." Ginulo ng kasamahan ni Renzo sa opisina ang kanyang batok na balisa at bumulong. "Sobra na ito. Magugulo ang kumpanya bukas kung kumalat ang balitang ito." Malakas na bumulong ang isang kamag-anak ni Renzo sa katabing upuan niya. Hindi na niya kailangang magsalita ng marami. Isang pirma lang niya. Tapos na agad ang career ni Renzo. Si Renzo ay sa wakas ay lumuhod sa harap ni Clarita. Nanginginig ang kanyang boses na puno ng nakakahiya na pagsusumamo. "Clarita, paumanhin. Nagkamali ako sa paggawa nito." Ngunit tiningnan lang siya ni Clarita ng walang gaanong emosyon. Walang sigaw, walang dramatikong paghihiganti. Ang kanyang presensya lang ang sapat na para maramdaman ng buong bulwagan ang kanyang kapangyarihan. Isang kamangha-manghang eksena ang nasaksihan ng lahat. Isang babae na sa lahat ng oras ay inakala nilang mahina at itinapon ay nakatayo sa gitna ng maraming tao nang hindi na kailangan pang magsalita. Ngunit ang lahat ay nakaluhod na sa harap ng kanyang kapangyarihan. Nakaluhod si Renzo sa sahig ng altar. Kusot ang kanyang mamahaling itim na Amerikana. Gulo-gulo ang kanyang buhok, at ang luha na may halo-halong pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha na kanina ay puno ng tagumpay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakatitig kay Clarita na may mga mata na hindi na mayabang. Tanging puno ng hilaw na takot. Nanginginig ng husto ang kanyang boses nang sabihin, "Clarita,
Ngayon ko lang naintindihan. Ang lahat ng mayroon ako. Posisyon, kotse, bahay, malaking pangalan sa kumpanya. Lahat ay dahil sa iyo. Ako ay isang manika lang na itinaas mo. Agad na umungol ang nanay ni Renzo. Mula sa kanyang upuan, pumiyok ang kanyang boses habang inaabot ang balikat ng kanyang anak. Renzo, bumangon ka. Huwag mong ipahiya ang iyong sarili sa harap ng babaeng ito. Ngunit mahinang umiling si Renzo. Hawak niya ang dulo ng dress ni Clarita, na parang isang nalulunod na naghahanap ng kapitan. Ma, sapat na. Ako ang bobo. Ako ang mayabang. Akala ko mahusay ako, samantalang kung wala siya, wala akong kahit ano. Ang bagong asawa ay nakatayo, nang nanginginig sa likod. Ang kanyang wedding gown ay mukhang mas mabigat. Halos mawala ang kanyang boses. Renzo, ngayon lang tayo ikinasal. Pakiusap, huwag kang magsabi ng ganyan. Tiningnan ni Renzo ang kanyang asawa na may walang laman na tingin. Alam mo rin, di ba? Mula pa sa simula, alam mong siya ang may kontrol. Pero tayo pareho ay patuloy na naglalaro ng apoy sa likod niya. Isang kasamahan niya sa opisina, ang lumapit at mahinang bumulong. Renzo, seryoso? Wala kang hinala sa lahat ng oras? Pait na tumawa si Renzo habang nakayuko. Nakakalungkot ang kanyang tawa. Hinala? Sa halip ay ininsulto ko siya. Sinabi ko na wala siyang silbi. Sinabi ko na siya ay pasakit. Samantalang siya ang nagpabago sa akin, sa kung sino ako ngayon. Ang mga kamag-anak sa likod ay nagsimulang magbulungan na may gulat, bukas. Tapos na ang kanyang career. Major shares sa kamay ng dating asawa. Nakatayo lang si Clarita. Nang tahimik, hindi niya hinila ang kanyang dress. Hindi siya ngumiti ng nananalo. Tiningnan lang niya ang kanyang dating asawa, na may hirap na basahin ang ekspresyon. Sa wakas, napayuko na lamang si Renzo, nanginginig ang kanyang balikat sa iyak. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, talagang naramdaman niya kung ano ang ibig sabihin ng mawalan ng lahat sa isang iglap. Para sa akin, ang sandaling iyon ay ang rurok ng lahat. Ang lalaki na kanina ay gustong sirain ang kanyang dating asawa sa publiko ay ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan. Sa wakas ay naintindihan niya na ang kapangyarihan na kanyang ipinagmamalaki sa lahat ng oras ay hindi kailanman kanya. Tiningnan ni Clarita si Renzo, na nakaluhod pa rin sa harap niya, na may tingin na sa wakas ay malambot ngunit matatag. At pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, bumangon ka. Renzo, hindi mo kailangang lumuhod. Hindi ako dumating para makita kang bumagsak ng ganito kalayo. Itinaas ni Renzo ang kanyang mukha na basa ng luha. Pumiyok ang kanyang boses. Clarita, paumanhin. Talagang bobo ako. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umiiyak pa rin nang humihikbi ang nanay ni Renzo sa kanyang upuan habang hawak ang kanyang dibdib. Nanalo ka na, Clarita? Sinira mo na ang lahat. Ano pa ang gusto mo? Ang bagong asawa ay nakatayo lang, nang tahimik na may maputlang mukha. Ang kanyang wedding gown ay mukhang mabigat. Hindi naglakas loob na magsalita muli. Umiling si Clarita nang dahan-dahan. Ang kanyang tipid ng ngiti ay bumalik sa kanyang labi. Sa loob ng maraming taon, tahimik ako nang insultuhin, nang traidorin, nang hamakin. Pinili kong manahimik. Dahil minsan ang pinakamapanganib na babae ay hindi ang sumisigaw ng pinakamalakas. Hindi ang gumaganti ng may galit, kundi ang pipiliing manahimik sa loob ng maraming taon. Itatago ang lahat, tapos darating na may kalmadong ngiti at isang maling respeto ang sapat na para magpabago sa lahat. Ang tahimik na bulwagan ay mas lalong natahimik. Ilang bisita ang tumango. Nang dahan-dahan, may nagpunas ng mata, may nagbulungan. Tama nga, nagkamali tayo ng akala sa lahat ng oras. Sa wakas ay hirap na hirap bumangon si Renzo. Nanginginig ang kanyang mga binti. At pagkatapos ay sinabi na may mahinang boses. Ako, ngayon ko lang naiintindihan. Ikaw ang pinakamalakas sa ating lahat. Tumango lang ng bahagya si Clarita. Lumiko ng elegante at naglakad patungo sa pintuan nang walang dramatikong pamamaalam.
Magaan ang kanyang mga hakbang, tuwid ang kanyang balikat. Para bang ang pasanin na pinasa niya sa lahat ng oras ay ganap ng nabitawan. Para sa akin, nang sumara ang pintuan sa likod niya, naramdaman ng lahat ng tao sa bulwagan ang parehong bagay. Ngayon, ay hindi sila nakasaksi ng kasal, kundi nakasaksi ng pagbagsak ng isang mayabang na lalaki at ang tahimik na pagbangon ng isang pambihirang babae. Dahil sa huli, ang pinakamalaking lakas ay hindi ang pinakamalakas na boses, kundi ang pinakamalalim na katahimikan.